Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi ang Kung palagi kang nanonood ng Batang Quiapo, pahingi naman ng isang like dyan. At kung pwede, pakishare na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Narito ang ating update at kunting advance episode na rin dito sa IPG's Batang Quiapo. Tanggol at ang mga kaibigan nito makakamit na ang kanilang inaasam-asam na matagal na nilang pinapangarap na sila ay yayaman ng husto. Uuwi si Tanggol sa hideout nila Primo na may daladalang sports car na mamahalin. Sa pagkakataong ito, gulat itong si Amanda at Primo dahil sila Tanggol nasa panganib ang kanilang buhay. Nakuha pang magpaalam. Magtungo nga daw umano sila sa kanilang bawat pamilya. Hindi pa sana papayag itong si Amanda pero itong si Primo, sapagkat ito nga ay naunawaan niya ang mga bata, agad niya itong pinayagan basta wag daw magpapagabi. Gulat naman sila Inting at ang mga kaibigan nito dahil bumalik lang naman sila sa lugar kung saan sila binakbakan ng tudo ng mga kapulisan, kung saan tinamaan si Maduna at kung saan din pinaslang ni Tanggol si Hakubi at Samunti. Nagtataka ang mga kaibigan ni Tanggol, bakit nga daw sila babalik rito? Ano nga daw umano ang kanilang gagawin? Ngunit itong si Bulldog talagang nagsasalita ito na hayaan na lamang si Tanggol. Susunod na lang daw umano sila kung saan itong ating bida sa pagkakataong ito ay talaga namang napasabi itong ating bidang si Tanggol na mayroon nga daw umano siyang itinago sa lugar na ito, kung saan ay ito daw ang dahilan kung bakit yayaman sila ng tudo. Agad napangiti ang kasamahan ni Tanggol, lalong-lalo na itong si matangkad at mahaba ang biguti. Napapatanong lalong-lalo na itong si Uwing, ano nga daw umano ang itinago ni Tanggol, bakit sila yayaman? At dito napapasabi itong si Inting na kung saan wag daw sabihin ni Tanggol na nasa kanya ang Star of Venus. Agad namang yumango si Tanggol. Inamin niya na nasa kanya ang Star of Venus. Tinago niya ito at napag-uusapan nila na kung saan ay tama nga lang daw umano na ginawa ni Tanggol na itago ang naturang diamante dahil ayon kay Tanggol. Kaya niya nga daw umano nagawang itago at kunin ang naturang diamond dahil alam na alam ni Tanggol na sila ay gagamitin lamang ni Senyor Facundo upang sila ay magpapayaman ng husto. Ngunit kung hindi na nga daw umano sila mapapakinabangan ay panigurado ililigpit sila ng maaga. Kaya napapangiti itong si Inting, mahusay, matalino itong ating bidang si Tanggol, sabay tawa na hindi nagpapigil at agad hinukay nila Tanggol. Bit-bit agad ni Tanggol ang napakalaking Star of Venus, kung saan ay talagang halos abot ng tainga ang ngiti ng kaibigan ni Tanggol, lalong-lalo na itong ating bidang si Tanggol. Napapangiti ito ng tulo habang hawak niya ang diamond. Talagang kumikinang-kinang at
mismong sinabi ni Tanggol na ito nga daw ay kanilang ibibinta kaagad upang sila ay tuluyang kakalas kay Senyor Facundo. Dahil alam nga ni Tanggol na kayang-kaya na nilang bumukod sapagkat ang kikitain nila dito ay nagkakahalaga lang naman ng 300 million pesos. Kaya agad naisip ni Tanggol na ibinta nila ito agad sa lalong madaling panahon. Pero itong si Inting ay may naisip ito kung saan ay ibibinta nila at kung saan naisip ni Tanggol na dito nila ipapadaan sa pasugalan upang lumago pa ng husto ang kanilang pira pag sila ay mananalo ng milyon-milyon. Agad rin nila itong ibinta. Matalino itong si Tanggol kung saan ay gamit na gamit itong maliit na tao na itong si Uwing kung saan ay dadayain ni Tanggol ng tudo ang mga bilyonaryong kalaro nito. Dumating na nga sila Tanggol kung saan nila ibibenta ang diamond, pero ang unang pinaakyat ni Tanggol ay itong si Inting upang manmanan ng husto kung anong mga braha ang kanilang mga gamit. Ngunit itong si Inting ay matalino rin ito sa kalukuhan. Agad bumaba si Inting pagkatapos niyang pinagmamasdan na naglalaro ang mga bilyonaryo. Ayon kay Inting, panigurado magsasaksi sila sa naturang lakad at agad silang umakyat kung saan napasabi itong si Tanggol na gaya ng dati kung saan ay kung ano ang kanilang gawain noon, ganun rin ang kanilang gagawin dahil ito nga daw ang kanilang matinding paraan upang sila ay yayaman ng husto dahil higit lang naman sa 300 milyong pesos ang kanilang maiuwi sapagkat matinding laro ang kanilang sinagupa. Una ay nagpapatalo itong ating bidang si Tanggol dahil mismong isinangla niya ang naturang diamond ng halagang 1 million pesos, pero 300 million pesos ang kanyang binta rito. Maraming bibili, pinag-aagawan, pero sa pagkakataong ito 1 milyon muna para ito ang kanyang gagamitin pangpuhunan para simulan na niya ang matinding sugalan. Ngunit may biglang dumating ng magandang dilag kung saan ay daladala lang naman ang sports car nito na itong si Dayan at hindi makapaniwala itong si Tanggol kung saan ay kinasahan itong ating bidang si Tanggol na siya nga daw umano ang kukuha sa brilyante ni Tanggol. Agad namang isinugal ngayon ni Dayan ang kanyang mamahaling sports car kung saan ay kinasahan rin ni Tanggol. Sa pagkakataong ito ay nagpapatalo itong ating bida, ilang beses itong natalo, pero nung nagkataon na malaki na ang kanilang sugal at dito kinuha ng manalo ni Tanggol kung saan ay ginamit niya itong maliit na tao gumapang-gapang sa ilalim ng misa na itong si Uwing. Sinabutahin ng tudo ni Tanggol, hindi na nanalo ang mga kalaban ng ating bida kung saan lahat ay si Tanggol ang nanalo. Halos wala ng pira ang mga bilyonaryo, lumabas sa naturang pasugalan, umuwi silang luhaan. Sila Tanggol at ang mga kaibigan nito umuwing masayang masaya. Bukod sa pira at ang diamond ay ang kutsi na mamahalin itong si Dayan na iuwi rin ng ating bida na itong si Tanggol. Gulat itong si Supremo dahil dumating sila Tanggol. Bukod sa sports car ang dala ni Tanggol ay mismong sinama niya rin itong si Dayan dahil napapasama lang naman ang dalaga sa naturang pustahan. Hindi makapaniwala itong si Supremo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagsisinungaling itong si Tanggol. Tutal, sila nga lang daw umano ang narito
sa naturang hideout, pinaalam ni Tanggol kung bakit sila yumaman ng gusto sapagkat hindi nga lang 300 milyong pesos ang kanilang naiuwi dahil panalong-panalo itong ating bidang si Tanggol sa naturang sugal. Talagang limpak-limpak bilyon ang naiuwi ng ating bida, kaya dito napasabi itong ating bidang si Tanggol na sa pagkakataong ito kailangan nga daw umanong malaman itong si Amanda at itong si Supremo na kung saan ang Star of Venus na hinahanap ni Senyor Pakundo ay ito na nga daw umano, nasa kanila na at tapos na daw nilang ibininta at ito napakarami na nilang pira. Itong si Supremo ay hindi makapaniwala, magagalit pa sana itong si Amanda dahil sinabihan niya itong si Tanggol na kung saan ay kapiranggot nga lang daw umano ang ibinayad sa kanila dahil sa Star of Venus na iyan. Bakit nga daw tinago nitong si Tanggol? Ngunit sa pagkakataong ito, si Supremo mismo ang nagsasalita. Malaking tama nga daw umano ang ginawa ni Tanggol dahil kagaya nga ng sinabi ng ating bidang si Tanggol, pagkatapos nga daw umano nilang pakinabangan nitong si Senyor Pakundo, panigurado ililigpit daw sila nito pag hindi na sila mapapakinabangan. Kaya naman sa pagkakataong ito ay plinano ng gusto nitong si Supremo at Tanggol kung ano ang kanilang gagawin sa kanilang kinita. Ngunit ang masaklap ay biglang dumating itong grupo ng Red Phoenix. Matinding bakbakan ang nangyayari dyan dahil talagang hindi na pinalagpas ni Lucio na tustahin itong si Supremo. Gulat na gulat itong si Lucio dahil itong si Supremo ay buhay na buhay pa. Dito na yata mauubos ang grupo nitong si Lucio sapagkat napakaraming nalagasan dahil si Tanggol lang naman ang kanilang sinagupa kung saan ay hindi na rin makakauwi itong si Lucio sa grupo ng Red Phoenix. Nagkakamali sila ng sinagupa dahil umuwi lang naman itong si Roy sa kanilang hideout kung saan ay bukod tanging si Edwin lamang ang naiwan. Hindi nila kinaya ang mga kaibigan nitong si Edwin na sila Tiban at Kidlat ay tuluyan nila itong iniwan, pero hindi pinaslang nila Tanggol itong si Tiban at Kidlat. Mismong pinatawad pa ng ating bidang si Tanggol, basta wag lang daw umano silang sagupain. Pero itong si Lucio ay tuluyan na itong namamaalam dahil talagang sinigurado nitong si Supremo na itong si Lucio ay mapaslang sapagkat malaking balakid nga daw umano ito sa kanilang buhay. Pag itong si Lucio ay buhay pa, mismong si Amanda ang nagutos na wag nang buhayin itong si Lucio, kaya namamaalam itong si Lucio ng biglaan. Samantalang itong si Tiban at Kidlat magiging kakampi na to dito sa kanila Tanggol dahil sa pagkakataong ito hindi nga inaasahan ni Kidlat at Tiban na iiwan pala sila sa gitna ng bakbakan kung saan ay naghihingalo na ito ang kanilang mga buhay, kaya sila Tanggol ang nakasagip nito. Sa pagkakataong ito, utang ni Inting at Kidlat ang buhay nila dito kay Tanggol dahil si Tanggol ay talagang sinagip sila kahit sila ay magkakalaban. Kaya naman yan ang ating sabay-sabay natutukan dahil matinding bakbakan ang magaganap dyan at mismong nakapagdesisyon na itong si Supremo at itong ating bidang si Tanggol kasama sila Amanda na kumalas sa grupo nitong si Senyor Pakundo at kay Marcelo na rin dahil sa pagkakataong ito ay marami-rami na rin ang tauhan na magiging kasama nila Tanggol dahil naiwan lang naman sila Kidlat at Tiban kung saan ay silang dalawa mismo ang mag-hire ng mga tauhan at magkakalaban na ngayon itong si Tiban at Kidlat kontra nga dito sa hanay ng Red Phoenix sapagkat kakampi na nila Tanggol itong si Tiban at itong si Kidlat. Samantalang walang kamalay-malay itong si David na umalis sa kanilang bahay na hindi niya namalayan na ang kanyang imbidisyon leader ay mismong nasa kay Camille kung saan ay nabasa nga lahat nitong si Camille at ipinakita pa mismo dito sa nanay nito na itong si Marites. Awang-awa itong si Marites
dito kay Camille dahil pati nga daw umano itong si Camille ay nadadamay pa sa matinding gulo dito sa kanyang pamilya dahil ipinakita nga nitong si Camille kung saan ay magpapakasal itong si David sa oras na ito kung saan ay talagang hindi nag-alinlangan itong si Camille na puntahan ang simbahan kung saan nakalagay sa invitation leader. Sumunod rin naman itong si Marites dahil nag-alala ito kay Camille baka mapapahamak ito ng husto. Ngunit sa pagkakataong ito ay dito na rin binigwasan ni David itong si Camille dahil talagang pumunta itong si Camille sa simbahan kung saan ay nandun itong si David. Gulat na gulat itong si David. Talagang nanlaki ang kanyang mata dahil bigla niyang inutos sa kanyang mga tauhan na itong si Camille ay kalad ka rin palabas ng simbahan. Ngunit itong si David ay pasikrito nga itong pumunta sa likod at pinuntahan mismo itong si Camille. Nagkukunwari lang ito. Nagpaalam itong si David dito kay Ramon Montenegro na iihi nga daw umano siya sandali. Ngunit agad niyang pinuntahan itong si Camille sa likod ng simbahan kung saan ay doon nga sila matinding talo ang nangyayari. Ngunit itong si Camille ay nagpupumiglas ito ng tudo sapagkat sasabihin niya nga daw umano sa harapan ng simbahan at sa magiging asawa nito na itong si David ay may anak sa kanya at mismong nagdadalang tao at siya nga daw umano ang tunay na asawa upang itigil at hindi matuloy ang kasalang David at Catherine. Ngunit itong si David ay buo na ang kanyang desisyon. Now, paslangin itong si Camille, binigyan niya ito ng isang suntok sa bandang tiyan, kawawa at malala itong si Camille kung saan ay gumulong-gulong ito sa hagdanan. Kaya naman abangan natin kung si Camille ay tuluyan ba itong mamamaalam dahil mismong sa kasal nitong si David ay hindi matutuloy dahil matinding gulo ang mangyayari. Dahil darating lang naman itong si Marites, hindi lang si Marites ang darating sapagkat itong si Lula Tinding mismong darating din ito dahil itong si Lula Tinding ay excited at talaga namang gustong makita ni Lula Tinding ang mapapangasawa sa napakabait na dalaga na itong si Senyorita Catherine kung saan ay nagpaalam ito kay Lulunoy dahil wala nga itong si Senyora Bura Bitina sa naturang mansyon. Itong si Dambuhalang si Pasing ay nilipat na naman nitong si Lulunoy sapagkat itong si Latinding ay tumakas na naman ito nagtungo sa simbahan. Nung una ay sumilip pa itong si Latinding pero sa kalaunan ay nakuha niyang pumasok dahil nakita niya nga ang lalaking papakasalan nitong si Catherine ay walang iba kundi ang kanyang apong sobrang napakayabang na itong si David. Kaya itong si Lula Tinding ay agad itong pumasok. Ngunit agad rin itong hinarang. Gulat na gulat itong si Senyor Pakundo dahil bigla niyang nakita itong si Tinding. Itong si Burara Bitina galit na galit kay Lula Tinding. Ano nga daw umano ang ginagawa nitong si Tinding rito sapagkat matinding gulo na naman daw ang dadalhin nito. Senyor Pakundo nagalit pa sana pero biglang nagsalita itong si Ramon Montenegro sapagkat paulit-ulit niyang sinisigaw nitong si Lula Tinding ang pangalang David kung saan ay naguguluhan ng gusto itong si Ramon Montenegro. Ngunit ang pangalang David ay ito lang naman ang kanyang sobrang napakatagal ng hinahanap na tao kung sino talaga ito dahil si David lang naman ang pumaslang sa taong pinaka maaasahan ni Ramon Montenegro at tapat na tapat sa kanya na walang iba kundi itong si Severino. Kaya agad nilapitan nitong si Ramon Montenegro itong si Lula Tinding pero sa pagkakataong iyan ay itong si Marites akay-akay ngayon itong si Camille kung saan ay awang-awa itong si Marites dito kay Camille. Hindi pa nagpang-abot ang mag-ina na itong si Tinding at Marites sapagkat itong si Marites ay abalang-abala ito kung saan ay agad isinugod nitong si Marites itong si Camille sa malapit-lapit na hospital. Kaya naman itong si Lula Tinding lamang talaga ang humarap sa simbahan at dito na rin kay Ramon Montenegro. David nanginginig ang tuhod, galit na galit at natatakot ito ng husto samantalang itong si Olga ay takot na takot rin ito.
Itong si Don Julio naman ay hanggang tingin lang dahil agad ngang pinuntahan itong si Ramon Montenegro itong si Lula Tinding at tinanong kung bakit narito ito. Ano nga daw umano ang sadya nito. Mabait naman itong si Ramon Montenegro na hinarap itong si Lula Tinding kung saan dito agad pinaliwanag nitong si Lula Tinding na ang lalaki nga daw umano na kasama nitong si Ramon sapagkat hindi makalimutan ni Lula Tinding ang mukha nitong si Ramon Montenegro sapagkat ito lang naman na lalaking ito ang sumira sa buhay at nagwasak sa pamilya nitong si Marites at itong si Rigor Di Magiba. Kaya itong si Lula Tinding agad niyang pinaliwanag na hindi niya anak ang kanyang kasama sa ngayon at lalong lalo na hindi yun si Tanggol at hindi rin si Jesus Nazareno. Kaya naman gulat na gulat itong si Ramon Montenegro, agad pumunta ito kay David at tinuro itong si Lula Tinding. Sabay tanong kung totoo ba ang sinasabi ng babaeng matandang ito na siya ay hindi niya anak sapagkat siya nga daw umano ay si David, hindi nga daw umano si Tanggol. Kaya sa pagkakataong ito ay hindi natuloy ang kasal sapagkat itong si Ramon Montenegro ay galit na galit ito. Paulit-ulit niyang tinanong itong si David kung totoo ba ang pinagsasabi ni Lula Tinding, ngunit itong si David ay pinipilit niyang itinanggi dito kay Ramon Montenegro na hindi nga daw umano totoo ang pinagsasabi ng matandang ito. Ngunit itong si Lula Tinding ay agad nga itong nagsalita na kailangan maniwala itong si Ramon Montenegro sa kanya sapagkat siya nga daw umano ang lula ng batang ito na itong si David na sobrang yabang. Kaya hindi niya ito makakalimutan sapagkat ito nga daw umano ang kanyang apong sobrang yabang na itong si David, hindi nga daw ito si Tanggol at mismong kailangan nga daw umanong paalisin nitong si Ramon Montenegro itong si David sa naturang simbahan dahil may asawa nga daw ito at nagdadalang tao pa. Kaya walang takas itong si David, booking na ang kanyang matinding kalukuhan. Itong si Burra Betina galit na galit kay Lula Tinding. Si Senior Pakundo ay bigla itong naimasmasan. Hindi siya nagalit dahil ito nga daw umano ang kanyang gustong mangyayari na hindi matuloy ang kasalang David at itong si Catherine. Mismong itong si Catherine ay agad na patakbo dito kay Lula Tinding at agad niyang niyakap itong si Manang Tinding niya kung saan ay malaki nga daw umano ang naitulong nitong si Lula Tinding sa kanya na hindi lamang makasal sa lalaking hindi niya gusto at lalong lalo na hindi niya mahal. Kaya itong si David ay agad itong pinilipit ni Ramon Montenegro. Samantalang itong si Olga halos masira ang kanyang mukha. Talagang nanggigigil ito ng husto sapagkat pati siya ay madadamay na rin dahil mabilis ngang ikinanta nitong si David na itong si Olga nga daw ang punot dulo kung bakit nagawa niyang lukuhin ang mga Montenegro, lalong lalo na itong si Don Julio at itong si